Ito ang ating magiging topic for today. Malupit po ito ha. Nabalitaan natin. Papatayin ni Bongbong Marcos if ituturo siya. Di umano, sabi po yan ng isang mataas na reliable person. Papatayin ni Bongbong Marcos kung ituturo siya. Pangalawa, BP Sara, tinawag na kain-tae ang Pinklawan. Pati si BP Sara, no? Oo. Yan po, marami pa po tayong pag-uusapan pero yan po ang ulo ng balita. So standby lang po kayo. Sana mapanood ninyo simula hanggang sa matapos yung ating vlog. Huwag pong kakalimutan, pagpasok pa lang, pakilike po nyo tong video na ito. And sana, huwag pong rin kakalimutan, higit sa lahat, mag-subscribe po kayo doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito po ang unahin natin, itong maanghang na sinabi ni BP Sara. Ito. Gusto kong bigyan ng komentaryo. Napaka-importante nito sa kalagayan ng bansa natin ngayon. Baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. You would like to address that comment of her po? Oo. Ang tanong, anong komentaryo mo doon sa sinasabi ni De Lima, brat ka raw? Kung si BP Sara brat, si De Lima ay brat. Brat. And ilagay niya sa comment section. Di ba? Pambira. Hoy, De Lima, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo ng brat. Baka madagdagan ng letrang you. Maging ulitin natin kung si sabay-sabay all together now. Kung si Sara Brat, si Laila De Lima ay blank. Tuloy-tuloy. Kasi Yes. hindi ka nga daw po sumipot sa budget. Oo. Ang administration, Ayan. Ito sundan ninyo. Napaka-importante na ito. and that is led by Malacanang Palace, Si Bongbong Marcos sa ang panguna. Makabayan, ang Akbayan, ang Simula kay Bongbong Marcos, papunta sa Makabayan at Akbayan. Ito ba talaga Makabayan, puro sila bayan-bayan, talaga ba para sa taong bayan o para sa komunista? Nagtatanong lang tayo. Wala tayong hindi natin sila pinagbibintangang komunista. Para ba talaga sila sa bayan o para sa bulsa? Itong Akbayan, Makabayan. members of the Liberal Party, Nako, Liberal Party. Alam na natin yan. yung mga pink and yellow. Nako, Pinklawan. So, may ano yan, ha? And sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Nako, pati media, tinamaan. Kung ano sinabi ng Malacanang, yung kanilang online service providers sa news, mainstream media. Whether it be fake news, bloggers, totoong news. Yung totoong news, mainstream media. Mainstream media, pakilagay po sa comment section. Sino ang mga tuta ni Bongbong Marcos na mainstream media? Mukhang alam nyo na. Or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Mm-hmm. Number 2, brat. Mm-hmm. Number 3, lukaret, crazy. At Impeachment.
Number 4, Impeachment. nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang Ay, impeachment. Confidential funds, kaya impeachment. Confidential yan funds. sila eh. At confidential fund. Yan. Okay, ang sinasabi dito ni VP Sara ito. Ito, sa Malacanang, parang may group chat. Ang nandiyan dyan sa group chat, parang Makabayan, Akbayan, Liberal, Pinklawan, and others. No. Kaya nga dito sa sinasabi ni VP Sara, dinediretso na. Yung mga galit dati kay Bongbong Marcos, ngayon kinakain na yung tae ni Bongbong Marcos. Bakit? Isinuka na nila yan si Bongbong Marcos eh. Itinain na nga nila yan. Tinawag pa nilang magnanakaw yan, diktador yan, pamilyang yan, corrupt, etc., etc. Pero ngayon, ang command nanggagaling sa Malacanang. Tapos ibinabato sa lahat. Mahalata nyo naman eh. Sa bawat grupo kung asa ng direksyon nila. Ito, yan po ang direksyon. Kabisadong-kabisado po natin yan. Dahil kitang-kita, hindi ito matatanggi ng dilaw. Hindi ito matatanggi ng Pinklawan, ng liberal, etc. Talagang sunod-sunuran sila sa gusto ni Bongbong Marcos. Ito ang sinasabi sa kanya, brat, confidential funds, lukaret, at saka ano pa yung isa? Ano pa yung may binanggit pa siyang isa eh? Well, anyway, mamaya balikan natin. Ilustay. Ayan, Yan. Lustay. Pro-China, Ayun, pro-China, pro-China. brat, luka-luka, Mhm. at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Mhm. Hoping siguro na one of those will stick No, didikit. sa image or sa reputation para makasira sa akin. Ito lang masasabi ko, sasagutin natin isa-isa yan. Confidential funds. You know, halata ng taong bayan kasi magkano lang ang confidential funds ni BP Sara compared kay Bongbong Marcos. And yet, hindi masilip na itong mga tuta ni Bongbong, tawagin na lang natin mga tuta, itong mga kaintae. Ito, hindi masilip nitong mga kaintae ang confidential funds ni Bongbong Marcos at saka ni Tambi. Sa kanya ay sinisilip. Doon, pagdating naman doon sa Bratinela, palagay ko ang talagang dapat na tinatawag na brat ay si Laila. Alam nyo na kung bakit. Kung bakit brat si Laila. Ano pa yung isa? Lukaret. Ako palagay ko makaka-relate dito ang taong bayan. I really don't care kung lukaret si BP Sara or hindi. That is not issue for me. Kasi may mga bagay-bagay na basta hindi apektado trabaho, walang problema. Halimbawa, si PRRD. Sinasabing babaero si PRRD, sinasabing mangkanor. Who cares? Matagal nang tanggap ng Davao yon. Di ba? Sa akin, hindi ko sinasabing tama maging babaero. Ang punto lang natin dito, sino bang virgin dyan sa mga politiko? Di ba? Ang importante, yung trabaho nagagawa. Hindi nagmamalinis. Hindi itinatago. Di ba? Kung ayaan ay personalidad ni Sara na lukaret, wala namang perpekto. Sino ba ang perpekto? Si De Lima. Sige nga, ilagay nyo anong sakit niyan si De Lima. Si Bongbong Marcos, anong sakit niyan? Di ba? Si Tambi, anong sakit niyan? Ang tanong, yung weaknesses ba ng mga taong ito, apektado? Halimbawa, ang sakit mo, pera, magnanakaw ka. May mahirap yun. Ang sakit mo, adik ka. May mahirap yun. Di ba? Pero kung ang sakit mo, babaero, basta huwag ka manggahasa. Hindi ka gumagawa ng illegal. Kaya hindi, pansinin nyo, yung mga binabato kay BP Sara, hindi dumidikit. Di ba? Pero, isang salita lang yan ng Tambi, dikit hanggang ngayon. Pagsabi ni PRRD na si Bongbong Marcos, bangag.
Dikit hanggang ngayon. Bakit? Hindi niya kayang patunayan na hindi siya bangag. Hindi, takot siya sa drug test. Yun po yung sinasabi. Bakit? Alam niyo kung bakit dumidikit dun sa tao? May katotohanan. At the same time, affected yung pamumuhay ng mga Pilipino. Yun yung kaya dikit. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si ah, Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila. Hindi, ako, sa akin lang. Sa akin lang. Ito, payo ko sa'yo, De Lima. Tawagin mo na siguro ng kahit ano si BP Sara, pero wag lang brat. Kasi baka madagdagan ng letra, babalik sa'yo. Pwede mo na lang sabihin, spoiled. Yan. Medyo malayo. Di ba? Ano pa ba? Wag na rin bratinela kasi iba rin pag nadagdagan. Alam mo naman yan, Dilima, pambihira ka. Isip ka ng ibang tawag. Ha? Yung tatawag mo kay BP Sara, hindi babalik sa'yo kasi bumabalik sa'yo eh. Lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Yun ang matindi doon eh. Etong Congress gustong disiplinahin si Sara sa pamagitan ng budget. Mga ungas! Hindi nyo pera yung budget. Ginigipit nyo ang budget ni BP Sara. Ngayon, kung talaga kayo para sa taong bayan, dapat ang gipitin nyo ng budget yung mga magnanakaw. Yung may mga ghost projects, pinag-iinitan nyo, may confidential funds, 150,000. Payong lang yan ng mga kontraktor. Mga loko-loko kayo. Paano pa kaya yung mga pinagdidelibera ng mga basura, ng bagbag na maleta, ng pera? Di ba? Hindi kayo dapat ang dumidisiplina kay BP Sara. Kung may problema kayo kay BP Sara, demandan nyo. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for... Alam mo yung buhaya na yan? Dikit. Dikit. Yan ang tingin ngayon. Sinira ni Tambi yung institusyon ng Kamara. Dahil ang tingin ng tao ngayon, di ba, sa mga congressman, magnanakaw. Yan na talaga. Di ba? Punta ka sa labas. Sasabihin, hay, mayaman to, congressman siguro yan. O kaya nipo baby yan. O kaya contractor yan. Di ba? Pero yung buhaya, dikit po eh. Dikit. All members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over Sa Tagalog, wala silang karapatan. Wala. Parang sinasabihan na, kayo mga Pilipino, huwag kayong magdodroga. Pero sila adik. Ganyan po. Well, anyway, yung Congress, together with the Pinklawan, sila talaga ang number 1 mga hypocrites ng Pilipinas. Yan na lang eh. Hindi nila matayuan. They cannot explain. Di ba? Sa kabila ng nakawan, hindi nila mapag-resign si Bongbong Marcos dahil uupo si BP Sara. Ang hirap na sitwasyon nila, no? Oo. Delima nila yan. Delima nila yan. Ha? Di ba? Kahipokritohan yun. office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila. Sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, luka-luka, confidential fund. Ayan, yan pa pala pro-China.
Sa mga kasing tanda ko rito, sige, taas ang kamay. Oo. Kailan tayo nagkaproblema about China? Ngayon lang. Kailan tayo mayroong banta ng giyera sa China? Ngayon lang. Sa tanda natin, sa tagal natin sa mundo, wala tayong kinatakutan na giyera. Simula nung nabuhay tayo, ay iba yung sa lolo natin. Ha? Yung mga talagang 100 years ago. Pero for me, 50 years, wala akong kinatakutang giyera. Ngayon lang. Bigla tayo may away sa China. Pambihira, di ba? Kasi idinidikit kay Sara, kaya lang hindi dumidikit eh. At brat. Ang problema kasi sa messaging nila, Ito, may problema sa messaging nila. Yan ang gusto nilang optics. Ha? Pag-iisipin ko kayo. May problema doon sa messaging nila. Ano sa tingin ninyo? Ito ba? Pakinggan nyo si Sara. lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am. Ayoko, ma'am. Pag sinabi ko, then matuto sila, and then makaisip sila ng bago. Wag na. Alam mo problema daw sa messaging nila? Kaya, sige, kasi may problema eh. Yan ang messaging from Malacanang to Akbayan, to Makabayan, to Liberal, to Pinklawan, to Dilima, to others. Confidential funds, pro-China, Lucaret, at saka, ano pa ba? Yan, confidential funds. Yan ang mga pinagbababanggit. Di ba? Pero hindi epektibo. Ako sa tingin ko bakit hindi epektibo? Malinis eh. Wala silang maibato talaga kay BP Sara. Kasi isipin mo, kung si BP Sara magnanakaw, ang dami na, with all their intelligent funds, with all their power, ang dami na nilang pwedeng ibato kay BP Sara. Wala silang maibato kung hindi confidential funds, pati yung China binukas para kay BP Sara. Wala eh, di ba? Kaya ang hirap eh. Pansinin nyo si Kiko Barsaga. Walang maibato sa kanya. Ang tagal na. Di ba? Alam naman natin, style ng gobyerno yan. Babatuhin at babatuhin, hahanapan ka ng butas. Walang mahanap na butas. Yung mga picture ng babae, hindi tumatago sa Pilipino kasi wala silang pakialam dyan eh. Wala namang connection yan sa taong bayan. Di ba? Same thing with BP Sara. Kasi wala talagang korupsyon. Yung confidential funds na yan, walang naniniwala. Naninakaw ni BP Sara, wala po. Tingnan nyo po, yung ito, itong sinabi ni BP Sara, pakita ko sa kanyo, this is very important. Ito, sinabi ni BP Sara, kung napapansin nyo, kapag tatamaan na talaga ang Office of the President sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, nalilibing, nalulubog yung investigasyon. Yan po yung sinasabi nating matagal na po dito. Tama po si BP Sara eh. Pinapatay ni Bongbong Marcos yung investigasyon pag maituturo na siya. Malaking halimbawa, kung paano nila hinijack itong investigasyon sa Senado. Biglang nagbaligtaran at naging Senate President etong si Tito Soto na napakaganda naman ng ginawa ni Chis Escudero, napakapatas niya. At dahil dyan, nilagay niya si Marcoleta as Blue Ribbon Committee chairman. Pero napatanggal dahil kay Tito Soto, tapos naglagay siya ng walang alam sa batas, hindi marunong mag-imbestiga na si Lacson. Kaya nagkaloko-loko. Bakit? Kasi malapit na, matutumbok na si Bongbong Marcos. Ganyang pumatay si Bongbong Marcos. Yayariin ka. Kaya nga maraming takot magsalita eh. Dahil nakikita nila na powerful si Marcos. Pag matutumbok na siya, namamatay bigla yung investigasyon. Tapos, pumalpak si Lacson.
Pagpalpak ni Lacson, nag-resign. Pero kasabay ng pag-resign niya, pinatay niya, pinospone yung investigasyon. Ngayon, gusto nang tigilan na yung investigasyon sa ghost projects. That is very obvious. Na talagang si Bongbong Marcos is guilty. Naalala niyo yung sinabi ni VP Sara? Kaya yung narrative nila, may kulang doon sa gusto nilang palabasin yung gusto nilang optics. Bakit? Si Bongbong Marcos kasi takbo ng takbo. Kaya nagmumukhang guilty. Si VP Sara hindi po. Hindi siya tumatakbo. Bakit? Malinis eh. Sige, imbestigahan nyo. Malinis. Si Bongbong wala. Ako, talagang dyan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, pansinin mo ang ICI, ang Ombudsman, ang Senado, ang Congress, lahat nililigaw sa mastermind. Kaya yan ang matutunan natin mga banateros, banateras, mga DDS, lagi nating isisigaw. Doon tayo sa mastermind. Ang problema, mag-iingat tayo sa Trojan horse. Posibleng papasukan tayo ng kalaban. Kunwari, kakampi natin, pero kalaban. Madali namang malaman yan. Bakit? Nilalayo tayo sa mastermind. Tingnan po natin itong next. Tingnan nyo itong isang kalokohan na ito. Ito ay isang panliligaw din. Pakinggan natin. Ayon kay Congressman Duterte, ito ang biggest joke of the century o pinakamalaking biro umano sa siglong ito. Lumutang ang issue ng tanungin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung maaari bang maikonsidera bilang state witness si Congressman Romualdez. Sagot ng palasyo, depende ito sa magiging salaysay at ilalahad ng kongresista, gayon din sa rekomendasyon. Ayaw nyo pang diretsuhin, depende raw. Magiging state witness. 'Di ba? -1 na sila. Kasi pag ginawang state witness to, hindi to makukulong, hindi mapaparusahan. Grabe ang ebidensya laban dito. Nakita nyo kung paano nila nililigaw sa mastermind? Nilalayo nila. Kasi pag si President Marcos, they need to protect Tambi. Kasi after Tambi, sino ba yung next highest? O yung highest office of the country na may hawak ng budget? Si Bongbong Marcos di ba? Ang ituturo na ni Tambi si Bongbong Marcos. Walang Tambi kung walang Bongbong Marcos. Kaya they have to protect. Kita mo ngayon, kinwestiyon si Diskaya na nagsabi patungkol sa involvement ni Saldico at ni Tambi, hindi makakuha, pinagtalunan pa ni Lacson, ni Boying, at saka ni Marcoleta kung bibigyan ng state witness. Ayaw nilang payagan na protektahan sa pangunguna ni Marcoleta etong si Diskaya. Gusto ibalik muna yung pera. Ito si Tambi, pambihira. Biglang kinukonsider gustong gawing state witness. Talagang biggest joke. We are on a circus right now. Our government in a circus. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ito talaga si Bongbong Marcos. He is not serious about solving the problem. Marcos is running away from the problem because he is the main problem. Kaya po ganyan lahat Kita mo kung paano nila ginagago mga Pilipino. Itinuturo siya ang may hawak ng budget. Alam niya ng mga congressman. Tapos gagawin yung state witness. Ang state witness, dapat sila yung less guilty. Hindi mastermind. Pambihirang Pilipinas to. Lokohan na ata nangyayari sa bansang Pilipinas. Kailan lang itinuturo si Tambi. Ngayon iba na. Hero pa ang dating ng animal. Ay, pambihira. Ng Department of Justice at magiging desisyon ng Korte. Dagdag pa ni Congressman Duterte, kung pahihintulutan ito ng DOJ, malinaw na hindi lang baha ang problema sa bansa,
kundi nalululod na rin anya ang konsensya ng gobyerno. Hindi lang, totoo yan, hindi ba? Ang problema talaga natin yung liderato. Kaya again, hindi lang DOJ, Kong Pulong. Sino bang galing sa DOJ? Di si Boying. Hawakan niya na rin yung ombudsman. 'Di ba? Instead na yung ombudsman hinahabol si Tambi, hahabulin ba ni Boying yan si Tambi? O diligtas na siya doon. Gagawin pang state witness. Papainayagan talaga to ng wala na talaga. Philippines, magising na po tayo. I want to talk to dun sa Yellow Pink na kayo ay talagang disillusion kayo. Kasi nagagamit ang puwersa ng Yellow Pink to protect the mastermind. Dahil lang sa ayaw nilang makaupo si VP Sara. Kayong mga Yellow Pink na nag-iisip, ginagamit na kayo. Matindi na po ito. Siguro naman hindi kayo bobo. Alam nyo kung saan galing ang nakawan. Saan ka makakakita ng may kaso, biglang magiging ombudsman? Saan ka naman makikita ang itinuturong mastermind gagawing state witness? Again, tama si Pulong, this is a big joke. Samantala, isang panibagong plot twist naman para kay Senador Amy Marcos ang tungkol sa napapabalita na posibilidad na gawing state witness si Congressman Martin Romualdez sa issue ng maanumalyang flood control projects. Panibagong script po yan. Parang Korean telenovela. Bagong plot twist. Wag muna tayong lumundag. Panibagong plot twist, wag munang lumundag. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin dito ni Amy. Pero isa lang ang nakikita kong plot twist dito. Yung mastermind, gagawing hero. Para hindi maturo yung hari. Ganun lang yan. Or, pag protected na si Tambi, magsasalita na siya about Bongbong Marcos. Yan dalawa lang yan. But I doubt kung ituturo niya si Bongbong Marcos. I doubt. Wala akong tiwala dyan kay Tambi. Tingnan nyo tong next. Ito, pakinggan natin yung buong interview ni Amy para maganda po kasi sinabi niya hindi lang patungkol sa plot twist. Sa usapan tungkol sa pagiging state witness ni Martin Romualdez. Ano ba naman sila, yung mga dapat state witness, hindi yung pinaka-guilty? Ano ba naman yan? Kita mo? Isipin mo, hindi abogado alam yun. That is basic. Kahit grade 2 ka, siguro alam mo na yan. Hindi mo kailangan maging abogado. Or siguro first year high school, first year college of law, alam mo na yan. 'Di ba? Hindi ka pwedeng state witness, ikaw yung pinaka-guilty. Talaga naman na tinutumbok ng sangkatutak na ebidensya na sa Kongreso nagmula ang iba't ibang kalokohan. Kaya Ito talagang napapaisip. Si Amy, alam yung kabulastugan ni Tambi. Yung kapatid niyang presidente hindi alam? Niloloko niyo ba kami? Yung anak mo na congressman na nasa kasama ni Tambi, hindi alam yung pinaggagawa ng tiyuhin niya? Samantalang, alam ni Amy? Hindi ba kayo nagtataka? Ito ay malawakang takipan. Kaya naman, Amy, I think it's about time you call out for the resignation of your brother. Kasi naniniwala ako, alam mo ang totoo. Alam mo ang patungkol sa sinabi ni PRRD kung siya nga ay bangag or hindi. Alam namin kung totoo, alam namin na alam mo kung totoo na isa sa mastermind yung kapatid mo. Total, tumutulong ka na lang. Totohanin mo na. Wag lang for political purposes. Diba? Hindi po pwedeng alam nung isa, hindi alam nung isa. Ano yun?
Kalokohan naman ata yan. Kinakailangan suriin natin maigi, pambihira naman, magbibida-bidahan pa ngayon. May mensahe kayo sa ICI. Sorry? Mensahe niyo sa ICI. Ay, hindi ako nakikialam dyan, independent daw sila. Daw. Oh, yung ICI, ayaw ng televised na investigasyon. Tingnan mong kalokohan. Tapos, biglang lalabas si Tambi as state witness. Yung dapat iniimbestigahan, yung dapat ay mastermind, iniimbestigahan ng pasikreto ng ICI. Paglabas, state witness na ang pinagsasabi. Ma'am, si Romualdez, winning daw siya na i-publicize yung kanyang salin kung utusan siya ng ICI. Eh, wala namang problema yung salin. Ang tanong, totoo ba yun? Yun ang tanong doon. Ha? Oo. Yung salin, okay yan kung totoo. Di ba? Ang dali ipapangalan. Yung kapitbahay nga namin biglang yumaman, sobrang yaman. Ha? Parang kasing yaman agad na magtataka ka baka yung iba, tinatapon-tapunan ng 'di ba? Alam naman natin 'yan, yung bahay, yung papangalan sa kung kani-kanino, 'di ba? Totoo bang yun lang? Ma'am, what do you think is the reason behind bakit umarap siya sa ICI? Anong nakikita niyo dito? Hindi ko alam. Pero tingin niyo, Panibagong script po yan. Parang Korean telenovela. Bagong plot twist. Wag muna tayo lumundag. Eto 'yan. Bakit mapapansin nyo? Bakit may clear? Bakit confidential ang investigasyon sa ICI? Weakness yan ng magpinsan. Alam nyo kung anong weakness nila? Hindi sila marunong. Mabagal ang utak, hindi marunong magsalita. Pag ginawa mo yung televised siyang ICI, hindi makakasagot yan si Tambi. Malalaman ng taong bayan, instead na inimbestigahan nyo si Tambi, prinotektahan ninyo. Kasi mapapanood ng taong bayan itong ICI, this is a tactic of Bongbong Marcos na kaya niya ginawa yan, mag-iimbestiga ang ICI, ginamit ng Congress, o itigil na natin ang investigasyon sa flood control projects, dyan sa ghost projects, ICI na lang. Kasi sa Congress, televised. Magkakautal-utal yan si Tambi. Sa Senado, ganyan na rin ang gusto nilang gawin. Itigil na yung investigasyon sa ghost projects, total may ICI, iba to na lang doon. Magkakautal-utal sila kay Chis Escudero, kay Cayetano, kay Marcoleta, at kung sino-sino pang magagaling na abogado dyan sa Senado. Kaya pinahihinto dahil may ICI. Anong problema sa ICI? Magic! Itong ICI circus. Sikreto. Di ba? Malay natin kung ang daming pera niyan si Tambi, hindi po natin pinagbibintangan mukhang pera itong ICI. Pero may magic diyan. Di ba? Nakita nyo kung paano nila manipulate? Pati si Bongbong kung sakaling hindi siya makakasagot Kaya nga mayroon siyang clear. Pansin nyo, hindi makaharap si Bongbong Marcos sa press con. Walang alam Pag humarap yan, walang sinabi ko hindi utal-utal. Wala siyang matinong sagot. Ang purpose ng ICI is the same purpose of Claire. To protect yung mga taong hindi kaya magsalita. Di umano. Di ba? Ma'am, hindi mataas ang expectation mo na may magagawa yung ICI to address itong flood control. Yan, naniniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan. Ewan ko, ako, as long as kahit matitino pa yung mga nag-iimbestiga sa ICI, until maging televised yan at ibukas sa publiko, that is fake.
You want evidence? Tingnan nyo si Tambi. Instead na mastermind, hero yan. Tingnan nyo. Abangan ninyo. Next po tayo. Tingnan po natin tong sinabi ni Kiko Barsaga. And I think we should focus on this. I believe dito sa statement niya. We don't want Martin Romualdez as a protected state witness. We want him and his family in Congress to be in prison for life and the hundreds of billions returned to the people. Alam nyo, yan yung sinasabi natin. Pinahirapan nyo si Diskaya humihingi maging state witness. Mas karapat dapat si Diskaya maging state witness. Dahil hindi siya yung less guilty. Pwede bang mas malaki pang guilty si Diskaya kesa kay Tambi? Makakagalaw ba Diskaya kung walang approval ni Tambi? Ibig mo sabihin sumusunod si Tambi kay Diskaya? Naipit lang sa sitwasyon si Tambi kay Diskaya? Wow. Anong ginagawa kay Diskaya bago raw siya protektahan ng ingay-ingay ni Tito Soto? Ang ingay-ingay ni Boying? Na ibalik muna yung pera bago siya protektahan, bago gawing state witness? Asa na yung mga maiingay na tuta ngayon? Ngayon mag-i-state witness, wala kayong masabi, Boying. Wala kayong masabi, Tito. O kayo? Hindi nyo sasabihin, ibalik muna. Yung mga ninakaw. Kay Diskaya, lakas nyo magsabi ng ibalik muna. Di ba? Kung hindi ba naman kayo bias, hindi kayo patas eh. Dapat, kung sinabi nyo kay Diskaya, kaya nyo sabihin kay pabalik nyo muna. Sige. Payag ako. Promote ko pa si Tambi. Balik niya muna yung ninakaw niyang bilyon-bilyon. Trilyon yun, trilyon. Di umano. Balik niya muna. Baka matuwa pa ang taong bayan. Kayo ba? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Tanong. Paano kung ibabalik ni Tambi yung trilyon? Umamin siya. Tapos ibabalik niya. Tapos basta protektahan siya, ituturo niya yung mas mataas. Yung mastermind. Pinaka-mastermind. Master na pinaka pa. Sangayon kayo. Ako sangayon na ako doon. Para pakinabahan yung pera. At maituro. Yung pinaka ulo ng problema ng nakawan sa bansang Pilipinas, di umano. Tapos anong isasagot ninyo? 3 buwan nang nag-iimbestiga. Ito pa ang isasagot nyo. Ito ang sagot ni Claire. Sabi niya, Palasyo nananawagan sa publiko kumalma sa gitna ng korupsyon sa isyu ng bansa. Kalma. Habang nangangamatay na yung mga nalulunod dahil sa bagyo. Buti nga nakaligtas kayo eh. Dahil natapos na bagyo, lindol na ngayon. Pero hindi pa rin kayo totally ligtas dahil yung ghost projects, yung mga tinayong flood control projects, pag nagibayan sa lindol ng ganun-ganun na lang, pangit din ang pagkakagawa niyan. Mamamatay ang mga Pilipino. Ilang buwan na kayo nag-iimbestiga. Wala pa kayong natutukoy na mastermind. Wala pang politikong nananagot. Puro bubwit, puro buitre. Tapos sasabihin mo sa Pilipino kumalma. Ang tagal nyo nag-iimbestiga, ngayon gagawin nyo pang state witness si Tambi? Wala pang matinong investigasyon ng Kamara. Ang ICI pasikreto ang investigasyon. Yung matinong investigasyon sa Senado, pinahinto nyo. Tapos kalma. Baby, kalma. Madali sabihin yan, Claire. Kasi hindi binabaha yung bahay mo. Madali sabihin sa'yo yan. Kasi mayamang ka. Malaki sahod mo kay Bongbong Marcos. Hindi ka isang kahig, isang tuka. Sabihin mo yan doon sa mga nanggugutom dahil ninakawan ng pera ng mga politiko. Napakawalang puso nyo. Sa gitna ng paghihirap ng Pilipino.
Yan lang ang kaya niyong sabihin? Ayaw niyong bigyan ng solusyon? Ito ang nangyayari sa bansa, malapit nang matumbok ang mastermind. Yung gano'n ba? Yung excited ka, gumising ka na bukasan. Kasi ako ganyan paggising ko eh. Tapos magdasal-dasal konti, basa konti-konti, pasok na ako sa balita. Yung excited ka ba na? Malapit nang matumbok ang mastermind. Pambihira, iba yung nababasa eh. Yung mastermind naging state witness. Wala bang excitement na sa mga Pilipino na meron tayong patutunguhan yung malapit nang matumbok at masusolusyonan na yung problema sa korupsyon? Tapos magsasalita ka ng kalma, wala kang puso talaga, Claire. Sa bagay, malaki nakita mo kay Bongbong Marcos eh. O wag pong kakalimutan na ako po ay naglalabas ng 2 to 4 videos, vlog per day. Sana po masubaybayan nyo itong lahat. And ako'y muling nagpapaalala doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel ko. Eh baka konting lambing, baka pwede kayo makapag-subscribe. Maraming salamat po sa mga sumubaybay at sa nanood nitong vlog na ito. God bless you. Kita-kits po tayo ulit.